Sinasabi nila na ang Diyos ay hindi kailanman nahuhuli. Dumarating siya sa eksaktong sandali na kailangan ng puso. Ngunit kung minsan, hindi natin nakikita kaagad ang kanyang mga sagot. Dumadating ang mga ito sa anyo ng ulan, sa gitna ng dilim, sa mukha ng isang estranghero na kumakatok sa iyong pintuan sa oras na hindi mo inaasahan. Ito ay isang kwento tungkol sa isang taong nagtiwala kahit walang natira. Isang taong nagbigay kahit kulang na kulang. At kung paano ang isang simpleng gawa ng kabutihan ay naging daan upang pag-alaalahanan ng langit na sa kabila ng lahat, ikaw ay hindi kailanman mag-iisa. May isang makapangyarihang patutuo akong ibabahagi sa iyo ngayon, pero kailangan kong ipangako mo muna ang isang bagay. Kung mananatili ka hanggang sa huli ng kwentong ito, makikita mo kung paano kumikilos ang Diyos sa mga paraang hindi natin inaasahan. Mag-subscribe ka ngayon upang hindi mo makaligtaan ang anumang patutuo na maaaring siyang mismong mensahe na kailangan ng iyong puso. At isulat mo sa mga komento, mula saang bansa ka nanonood, at sabihin mo rin, naranasan mo na bang sagutin ng Diyos ang isang panalangin sa oras na hindi mo inaasahan? Gusto kong marinig ang iyong kwento. Si Francisco Isko de la Peña ay 52 taong gulang, isang vendor ng taho na naninirahan sa Tondo, Maynila, isang lugar na puno ng ingay, alikabok, at mga taong araw-araw ay lumalaban para sa buhay. Sa loob ng mahigit 20 taon, siya ay naglalako ng taho tuwing madaling araw. Ang kanyang sigaw na taho ay naging bahagi ng umaga ng buong komunidad. Matangkad siya ng kaunti para sa kanyang edad, ngunit ang kanyang mga balikat ay yumuyuko na dahil sa bigat ng mga taon. Ang kanyang mga kamay ay magaspang, puno ng mga peklat mula sa mga paso ng mainit na arnibal, at ang kanyang mukha ay may malalim na guhit, mga tatak ng pagod, ngunit may laging kaunting ngiti sa mga labi kapag may bumili sa kanya. Biyudo si Isko mula pa noong 2018 nang bawian ng buhay ang kanyang unang asawa dahil sa kanser. Makalipas ang 3 taon, muling nag-asawa sa isang babaeng nagngangalang Nena, isang matipid na ale na nagtatrabaho noon bilang labandera. Magkasama nilang pinalaki ang 2 anak. Ang panganay na si Jerome, 19 anyos at nag-aaral noon sa kolehiyo, at ang bunso na si Liza, 12 anyos, grade 6. Ang kanyang araw ay nagsisimula bago pa sumikat ang araw. 3 oras ang ginugugol niya sa pagluluto ng taho, pagbabalanse ng arnibal at sago, at paghihila ng kariton patungo sa mga kalye. Walang araw na lumipas na hindi siya nanalangin bago lumabas. Isang mabilis na panalangin pero puno ng pananampalataya. Panginoon, gabayan mo po ako ngayong araw. Ang buhay ni Isko ay hindi kailanman naging madali. Nang mawala ang kanyang unang asawa, akala niya ay wala ng ibang sakit na mas mabigat pa. Ngunit natutunan niyang ang kalungkutan ay may iba't ibang anyo, at ang ilan sa mga ito ay mas tahimik, mas matagal, mas mapait. Noong nakaraang taon 2025, unti-unting sumama ang sitwasyon. Tumaas ang presyo ng asukal at soya, 2 pangunahing sangkap ng kanyang negosyo. Ang dating kita na sapat para sa isang simpleng buhay ay naging kulang na. Minsan, napipilitan siyang utangin ang paninda upang makapagbukas pa kinabukasan. Noong Setyembre ng 2025, nasira ang kanyang kariton dahil sa nabangga ng truck. Walang insurance, walang ipon. Pinagawa niya ito gamit ang huling natirang pera, pero ang kalidad ay hindi na katulad ng dati. Lagi na lang gumugulong ng pahirap. Dagdag pa riyan ang mga bagyo na sunod-sunod na tumama sa Metro Manila. Ilang linggo na hindi siya nakakalabas dahil sa baha at malakas na ulan. Walang kita, walang puhunan. Ang mga utang ay patuloy na tumataas. Ang kanyang asawa, si Nena, ay may dinadalang sakit sa puso at hindi na makapagtrabaho. Ang panganay nilang si Jerome ay napilitang tumigil muna sa kolehiyo upang magtrabaho bilang part-time delivery rider. Ngunit ang pinakamasakit para kay Isko ay ang mukha ng kanyang bunso, si Liza. Tuwing gabi, nakikita niya kung paano hinihati ng bata ang isang pandesal sa 2 para magmukhang may 2 piraso. Alam niyang gutom ang anak, pero hindi ito nagsasalita. Ang ganitong uri ng kahirapan ay mas mabigat kaysa kahit ano. Ang sakit na nakikita mo sa mga mata ng iyong anak, pero wala kang magawa.
Unti-unting nawala ang dating sigla ni Isko. Hindi dahil nawala ang kanyang pananampalataya, ngunit dahil sa pakiramdam niyang wala na siyang maihahandog. Pakiramdam niya kulang na kulang siya bilang ama, bilang asawa, bilang tao. Pumasok ang ika-12 ng Enero 2026 na may masamang babala sa radyo. Papalapit ang malakas na bagyo mula sa silangan. Expected wind speed 120 kilometers per hour with heavy rains. Sabi ng mga kapitbahay, mas malakas pa raw ito kaysa sa nakaraang bagyong tumama noong Disyembre. Nang umaga, mukhang tahimik pa ang kalangitan. Ngunit bandang tanghali, nagsimula ng umulan ng malakas. Hindi ang dating ulan na kayang tiisin. Ito ay ulan na parang binubuhos mula sa langit ng walang tigil, na parang galit. Ang hangin ay umiihip ng malakas, umuugong sa mga bubong ng yero, nagpapagulong ng mga basura sa kalsada. Nang mag-alas 3 ng hapon, nag-brown out na. Buong tondo ay sumailalim sa dilim. Ang tanging ilaw ay nanggagaling sa mga kandila at emergency lights ng mga kapitbahay. Nagsimula ng tumaas ang tubig sa mga kalsada, unang baha, tapos tuhod na hanggang sa baywang na rin. Si Isko ay nasa loob ng kanilang maliit na bahay na kahoy at yero, isang kwartong tirahan para sa 4 na tao. Nagsisimula niyang i-tape ang mga bintana gamit ang lumang masking tape, pero alam niyang hindi rin ito sapat. Ang ulan ay tumatagos sa mga butas ng bubong, kaya nagtayo sila ng mga timba sa ilalim. Kinuha ni Nena ang mga importanteng dokumento, birth certificates, ilang litrato, ang lumang Biblia na bigay pa ng kanyang yumaong lola, at inilagay sa isang plastik na supot. Si Liza ay nakaupo sa sulok, yakap-yakap ang kanyang lumang stuffed toy, tahimik ngunit takot. Si Jerome naman ay tumutulong sa kanyang ama na ayusin ang mga gamit. Nang maggabi na, lalong lumala ang bagyo. Ang hangin ay umaatungal na parang hayop, ang ulan ay walang tigil, at ang kulog ay bumabagabag sa kalangitan na parang galit na galit. Hindi na makakain ng maayos ang pamilya. Isang kaldero lang ng lugaw ang inihanda, binigyan ng kaunting asin. Nang alas 9 na ng gabi, nang lahat ay nakahiga na sa sahig, gamit ang mga lumang banig, narinig ni Isko ang malakas na kalabog mula sa labas. Tumayo siya, lumingon sa bintana at nakita ang mga puno na natutumba, mga bubong na nailipad, mga tao na tumatakbo sa ulan, naghahanap ng mas ligtas na lugar. Bumalik siya sa tabi ng kanyang pamilya. Hinawakan niya ang kamay ni Nena, ang mga mata niya ay nakapikit, at sa gitna ng ingay ng bagyo, nanalangin siya ng tahimik. Panginoon, protektahan mo po kami ngayong gabi. Alam ko pong wala kaming marami, pero ikaw po ang aming lakas. Kung may plano ka, handa po kaming sumunod, gabayan mo lang po kami. Mga alas 12 na ng hating gabi nang may marinig silang malakas na katok sa pinto. 3 beses, mabilis, desperado. Tumayo si Isko, ang puso ay kumakabog. Sino ang lalabas sa ganitong oras sa gitna ng bagyo? May kuryente pa ba? Wala. Ang tanging ilaw ay mula sa kandila na nakapatong sa mesa. Lumapit siya sa pinto pero hindi kaagad binuksan. Sino po? Tanong niya. Ang boses ay medyo nanginginig. Walang sagot. Pero may marinig siyang malakas na paghinga sa kabilang side. Tapos isang boses ng lalaki, bata pa, siguro mga 25 hanggang 30. Tulong po, pakiusap, nabaha po ang daan, nawalan po ako ng direksyon. Ang boses ay nanginginig, halatang pagod at takot. Nag-alinlangan si Isko. Sa panahon ngayon, maraming masasamang loob ang gumagamit ng kawanggawa para manloko. Lumingon siya kay Nena. Nagising na rin at nakatingin sa kanya ng may takot sa mga mata. Ngunit may kakaibang pangyayari sa loob ng dibdib ni Isko. Parang may boses na bumubulong sa kanya. Hindi sa tainga, kundi sa puso. Buksan mo, huwag kang matakot. Ako ay kasama mo. Huminga siya ng malalim. Hinawakan ang kandila at dahan-dahang binuksan ang pinto. Nakita niya ang isang lalaki, basa na basa, nanginginig sa lamig, ang damit ay dumikit sa katawan. Ang mukha nito ay maputi, halos walang kulay, ang mga mata ay namumula, siguro dahil sa pagod o sa ulan. Mga 28 taong gulang, payat, may daladalang isang maliit na bag na basa rin. Pasensya na po, sabi ng lalaki, halos pabulong. Wala na po akong mapuntahan, naliligaw po ako. Please po. Tumingin si Isko sa kanyang mukha. Walang galit doon. Walang pagbabalak na masama. Tanging takot lang.
At sa sandaling iyon, naaalala ni Isko ang sarili niya noong siya ay bata pa, nang mawala ang kanyang ama, nang walang tumulong sa kanila, nang mag-isa silang lumaban ng kanyang ina. "Pumasok ka," sabi niya, at binuksan niya ng tuluyan ang pinto. Pumasok ang lalaki ng dahan-dahan, parang hindi makapaniwala na pinapasok siya. Binigyan siya ni Isko ng lumang tuwalya at damit, isang lumang t-shirt at jogging pants na pang Jerome. "Magpalit ka muna," sabi niya. Nag-thank you ang lalaki ng paulit-ulit at pumasok sa sulok upang magpalit. Nang lumabas siya, halos hindi na siya kasing puti ng kanina. Medyo bumalik na ang kulay, pero halatang gutom at pagod pa rin. Lumapit si Nena, may dalang isang mangkok ng mainit na lugaw, yung natitirang lugaw mula sa hapunan nila. Kaunti lang pero mainit, may konting itlog na maalat sa ibabaw. "Kain po muna kayo," sabi niya. Ngumingiti kahit halatang nahihiya dahil iyon lang ang mayroon sila. Umupo ang lalaki sa sahig, tinanggap ang mangkok at nagsimulang kumain. Tahimik lang siya, pero nakikita ni Isko na namumuo ang luha sa gilid ng kanyang mga mata. Maya-maya, huminto siya sa pagkain at tumingin kay Isko. "Salamat po talaga. Hindi ko alam kung paano ko kayo pasasalamatan." "Wala iyon," sagot ni Isko. "Alam mo, sa panahon ngayon kailangan nating tumulungan. Hindi tayo iniwan ng Diyos kaya hindi rin natin dapat iwanan ang isa't isa." Tumango ang lalaki. "Totoo po iyon. Minsan po kasi nakakalimutan natin na ang Diyos ay gumagamit ng mga taong katulad ninyo upang ipakita ang kanyang pag-ibig." Nag-usap pa sila ng ilang minuto. Nalaman ni Isko na ang lalaki ay si Marco mula sa Cavite at pupunta sana sa Maynila para sa isang trabaho. Pero nadatnan niya ang bagyo, nag-breakdown ang sasakyan at naiwan siya sa gitna ng ulan. Walang cellphone signal, walang malapitan, hanggang sa nakita niya ang maliit na ilaw mula sa bahay ni Isko. "Parang tinawag ako dito," sabi ni Marco. "Alam ko pong hindi ito nagkataon." Ngumiti si Isko. Wala talagang nagkakataon sa buhay. Lahat ay may dahilan. Nag-alok si Isko na doon na matulog si Marco sa sahig. May banig at unan. Tumanggi si Marco. Ayaw niyang maging abala. Pero pinilit ni Isko. "Sa ganitong gabi walang dapat mag-isa. Matulog ka na. Bukas kapag tumigil na ang ulan, tulungan ka namin." Pumayag na si Marco. Bago matulog, nanalangin silang lahat. Si Isko, si Nena, sina Jerome at Liza at si Marco. Isang simpleng panalangin ng pasasalamat at proteksyon. At sa gitna ng bagyo, sa loob ng isang maliit na bahay sa Tondo, may kapayapaang bumabalot na parang hindi sila nag-iisa. Nang sumikat ang araw kinabukasan, huminto na ang ulan. Ang kalangitan ay kulay abo pa rin, pero tahimik na. Gumising si Marco ng maaga, nag-thank you ulit at naghanda ng umalis. "Sigurado ka na ba?" tanong ni Isko. "Pwede ka pang manatili, marami pang baha sa labas." Ngumiti si Marco. "Salamat po, pero kailangan ko nang maghanap ng paraan pa uwi. Pero hindi ko po kayo makakalimutan." Nag-alok siya ng bayad kahit kaunti lang, pero tumanggi si Isko. "Hindi kami tumutulong para sa bayad. Tumutulong kami dahil iyan ang tama." Tumango si Marco at may luha sa mata. "Balang araw po babalikan ko kayo. Hindi ko alam kung kailan pero babalikan ko po kayo." Umalis na siya at naglakad patungo sa kalsada. Tumingin pa siya pabalik, kumaway at nawala na sa sulok. Si Isko ay nanatiling nakatayo sa pintuan, nakatingin sa direksyon kung saan nawala si Marco. May kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Parang may nabago kahit hindi niya masabi kung ano. Lumipas ang 2 linggo. Ang buhay ay bumalik sa dati o mas masahol pa. Dahil sa bagyo, maraming tindahan ng taho ang nagsara. Ang demand ay bumaba. Ang mga tao ay mas nag-iingat sa gastos. Ang kita ni Isko ay halos kalahati na lang ng dati. Nang ika-25 ng Enero, dumating ang sumulat mula sa school ni Liza. Past due na ang kanyang matrikula. Kung hindi mababayaran sa loob ng 1 linggo, hindi na siya makakapag-aral. Si Jerome ay patuloy na nagtatrabaho, pero ang kita niya ay sapat lang para sa kanyang sariling gastos at kaunting tulong sa bahay. Nang ika-28 ng Enero, nagkasakit si Nena. Tumaas ang kanyang blood pressure at kailangan niyang uminom ng gamot, pero walang pambili. Pumunta si Isko sa botika ng utang, pero tumanggi ang may-ari. "Boss, marami ka ng utang, hindi na kita mapagbibigyan."
Bumalik si Isko sa bahay, walang dala. Nakita niya si Nena na nakahiga, putla, hirap na hirap huminga. Si Liza ay umiiyak sa tabi. Si Jerome ay tahimik pero nag-aalalala. Nang gabing iyon, nang matulog na ang lahat, umupo si Isko sa harap ng kanilang maliit na altar. Isang larawan ni Jesus, isang kandila at ang lumang Biblia. Sumandal siya sa dingding, pumikit at nanalangin. Hindi na siya humingi ng yaman, hindi na rin ng ginhawa. Ang tanging hiling niya ay lakas. Panginoon, pagod na po ako. Pero alam ko po na hindi mo kami iniwan. Turuan mo lang po ako kung paano magpatuloy. Ipakita mo lang po sa akin na mayroon ka pang plano para sa amin. Walang nakasagot. Ngunit sa loob ng kanyang puso, may kapayapaang pumasok. Hindi dahil nawala ang problema, kundi dahil naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Nang ika-30 ng Enero, bandang 3:00 ng hapon, may kumatok sa pintuan. Binuksan ni Jerome. Nakita niya ang isang lalaki. Nakapolo barong, maayos ang buhok, may dalang envelope. Hindi niya alam kung sino, pero may pamilyar sa mukha. "Good afternoon po, nandito po ba si Mang Isko?" Tanong ng lalaki. Tumawag si Jerome sa kanyang ama. Lumabas si Isko, nagtataka. Nang makita niya ang lalaki, natigilan siya. "Marco," ngumiti ang lalaki. "Opo, ako po. Bumalik po ako, tulad ng sinabi ko, pero iba na ang hitsura ni Marco." Hindi na siya ang bagang lalaking nabasa ng ulan. Maayos ang damit, may kaunting timbang na, at ang mukha ay puno ng kumpiyansa. Pumasok sila sa loob. Umupo si Marco, huminga ng malalim at nagsimulang magsalita. "Mang Isko, gusto ko po kayong pasalamatan ulit. Noong gabing iyon, wala na po akong pag-asa. Hindi ko lang sinabi sa inyo, pero hindi po ako basta naligaw. Tumakas po ako. May malaking utang po ako sa maling tao, tinakbuhan ko, at akala ko po wala nang solusyon. Plano ko po na pumasok sa ilog na iyon. Tapos na po ako." Napatigil si Isko. Nakaramdam siya ng panlalamig sa likod. Nagpatuloy si Marco. "Pero nang kumatok ako sa pinto ninyo at binuksan ninyo ako kahit wala kayong dahilan para magtiwala, naalala ko na mayroon pa palang Diyos na gumagamit ng mga taong katulad ninyo. Ang simpleng gawang iyon, ang pag-alok ninyo ng lugaw, ng damit, ng pantulog, iyon ang nag-save sa buhay ko." Tumulo ang luha sa mukha ni Marco. Kinabukasan, bumalik ako sa Cavite. Humingi ako ng tulong sa pamilya ko. Nag-usap kami at nagawa kong ayusin ang buhay ko. Nakabayad ako ng utang, nakahanap ako ng trabaho sa isang kumpanya na tumutulong sa mga small businesses, at ngayon, nandito ako para magbayad. Inilabas niya ang envelope. Binuksan niya at may laman itong cash, 50,000 piso. "Hindi po ito bayad sa tulong ninyo," sabi ni Marco. "Ito po ay seed capital. Gusto ko pong tulungan kayo na magsimula ulit. Alam ko po na nahihirapan kayo sa negosyo. Ito po ay pangpuhunan. Bili ng bagong kariton, mas maraming sangkap, pag-expand ng ruta. At meron pa po." Inilabas niya ang isang papel. "May kakilala po ako sa isang NGO na tumutulong sa micro-entrepreneurs. Nakapag-apply na po ako para sa inyo. Bibigyan po kayo ng libre na training, marketing support at access sa wholesale suppliers. Lahat po ng kailangan ninyo para tumaas ang kita." Hindi makapaniwala si Isko. Tumingin siya sa envelope, sa papel, tapos kay Marco. "Bakit mo ito ginagawa?" Ngumiti si Marco. "Dahil po ipinakita ninyo sa akin na ang kabutihan ay totoo. At dahil doon, natuto po akong maging mabuti rin. Ito po ang paraan ko ng pagbabalik. Hindi lang po para sa inyo, kundi para sa lahat ng tao na pwede ninyong tulungan gamit ito." Kinabukasan, nagsimula ang pagbabago. Ginamit ni Isko ang pera para bumili ng bagong kariton. Mas matigas, may gulong na dekalidad at may maliit na compartment para sa mga gamit. Bumili rin siya ng mas maraming soya, arnibal at sago. Sa tulong ng programa ni Marco, natutunan niya kung paano mag-market ng taho sa social media gamit ang cellphone ni Jerome. Sa loob ng 2 linggo, tumaas ang kanyang benta ng 2 beses. Hindi lang sa Tondo, pati na rin sa kalapit na barangay. May nag-order pa ng bulk para sa mga events. Nabayaran niya ang matrikula ni Liza. Nakabili siya ng gamot para kay Nena. Nakatulong siya kay Jerome na magpatuloy sa pag-aaral. Nag-enroll ulit ang batang lalaki sa susunod na semester. Pero ang pinakaimportante, bumalik ang ngiti sa kanilang tahanan. Ang dating lamesa na walang ulam ay puno na ngayon ng pagkain.
Hindi pa rin marangya, pero sapat. Masaya. Isang gabi, habang nag-dinner sila, tumingin si Isko sa kanyang pamilya. Nakita niya si Nena na kumakain ng tahimik, ngumingiti. Si Liza na kumukwento tungkol sa school. Si Jerome na nag-aalala pa rin, pero mas kalmado na. At napagtanto niya, ang pagpapala ay hindi laging dumarating ng biglaan. Minsan ito ay unti-unti. Minsan ito ay dumating dahil sa simpleng pagtitiwala. At minsan ito ay bumabalik dahil sa kabutihang ginawa mo nang walang hinihintay. Nang Pebrero, naisip ni Isko ang isang bagay. Kung tinulungan siya, bakit hindi siya tumulong sa iba? Nagsimula siyang mag-donate ng libreng taho sa mga batang kalye tuwing linggo. Walang bayad, walang kondisyon. Basta gusto niyang ipakita sa kanila na may taong nag-aalaga. May isang bata, si Tonyo, 7 taong gulang, na palaging bumabalik. Gutom, walang magulang. Binigyan siya ni Isko ng taho at minsan dinadalhan pa ng pagkain. Nang malaman ng ibang kapitbahay ang kwento, sumama sila. May nag-donate ng damit. May nag-alok ng trabaho sa mga magulang ng iba pang bata. Naging kilusan ito. Hindi malaki pero totoo. Ang bahay ni Isko kahit maliit ay naging tahanan ng pag-asa para sa marami. Kung may naliligaw, alam nila na may tutulong. Kung may gutom, alam nila na may kakain. Kung may problemang pag-asa, alam nila na may makikinig. At lahat ng ito ay nagsimula sa isang gabing bagyo, sa isang simpleng desisyon na buksan ang pintuan. Ang buhay ay puno ng mga pagsubok na parang bagyo. Dumadating ng walang babala, umaagos ng malakas at iniiwanan tayong basa at pagod. Ngunit sa bawat pagsubok, may pagkakataong magbukas ng pintuan. May pagkakataong maging daan ng pagpapala. May pagkakataong ipakita na kahit kaunti lang ang mayroon ka, sapat na iyon upang gawing instrumento ng Diyos. Tandaan, ang kabutihang ibinibigay mo ay laging bumabalik, hindi dahil utang na loob, kundi dahil ganyan kumikilos ang Diyos. Ginagamit niya ang mga taong may pusong bukas upang ipakita ang kanyang pag-ibig sa mundo. Kung nakarating ka hanggang dito, hindi ito nagkataon lamang. Inilapit ka ng Diyos sa kwentong ito dahil kailangan mo itong marinig. Ngayon, may hihilingin ako sa iyo. Mag-subscribe ka sa channel upang patuloy kang makatanggap ng mga kwentong nagpapalakas ng kaluluwa. At sa mga komento, isulat mo kung taga saan ka at ibahagi mo. Ano ang iniwan ng patutuong ito sa iyong puso? Mayroon ka bang dinadala ngayon na nais mong ipagkatiwala sa Diyos? Ibahagi mo ang iyong panalangin, sakit o pasasalamat. Dito, tayo ay isang pamilya at mahalaga ang iyong kwento.